We have what we call polysystem theory. So, ipinropose siya ni Itamar even at ni Hozar. So, what seems to be the matter sa teorya na to? Di ba, pag sinabi nating teorya, ano ibig sabihin nun? It is an educated guess. Ano, pwede siyang gawing framework or modelo. Pero pwede siyang i-negate ng ibang mga nagpo-propose din ng teorya na meron sila. Okay, pwedeng totoo or applicable, pwedeng hindi. Yung mga panitikan or yung literatura na tinatawag natin para siyang kumbaga isang sistema na maraming bahagi. Kasi yung mga translate or mga sinalin na libro ay bahagi ng sistema na yon. So for example, written siya sa full language natin and then merong other side niyan, translate siya. Yeah, talking about polysystem theory, sa tingin niyo ba, lahat ng tinatranslate natin, I mean, lahat ng translation easily nagiging popular agad pagdating sa ibang bansa? Yes, dinala natin because of globalization. Ngayon, may assurance ba na magiging in siya or popular agad-agad? Can we hear from Ms. Francisco? No po, ma'am. Yeah, why, Ms. Francisco? Kasi nakabase pa din po yun sa mga tao kung interesting po ba yun para sa kanila. Yes, correct. So, ibig sabihin, yung wide acceptance ng masa, kung tawagin, or the mass itself, yan, nakasalalay yan, dun sa mismong, hindi lang sa language, kundi pati sa culture. Kasi kapag hindi sila masyadong nakarelate sa culture, it won't attract them. Ngayon naman, meron mga mambabasa na kapag hindi sila aware sa kultura and through that book, naging aware na sila, nahuhook sila. Ang majority ng mga wide readers ngayon, for example, sa Gen Z, ang hinahanap na mga tema, anong mga tema ang hinahanap ng mga Gen Z ngayon? Pag nagbabasa, sa tingin nyo, bilang bahagi tayo ng generation na yun, ano mostly yung mga gusto na nating basahin? Yeah, romance, mga coming of age. Ibig sabihin nagkaroon ng character development yung mga karakter sa istorya, no? So, aside sa pag-ibig, meron siyang on the side of the coming of age na tinatawag, or transition from being a teenager, and then later on, magkakaroon ng pagbabago sa viewpoint niya, mas magmamature. So, lumalayo na tayo dun sa mga conventional or normative na mga tema na sobrang palasak na. So, gusto natin ng bago, gusto natin hindi lang tayo maging in, kung hindi magkaroon din ng esensya, yung mga kino-consume or binabasa natin. Ngayon, sa usapang translation, may dalawa yan. Pag sinabi nating central, from the word itself, center, sila yung nagiging popular, nagiging powerful, nagiging kilala. Yung peripheral naman na translation ng mga libro, yan yung mga pwedeng mga hindi masyadong nakikilala, mga bagong ideya. So, tatandaan, opposite side siya. Pag sinabing central, popular. Pag sinabing peripheral translation, mga hindi masyado nakikilala kasi bago pa lang siya umuusbong ng mga ideya. Alright, clear ba tayo doon? Yeah, kapag sinabi natin, itong dalawa, composition yan ha. Yan, once again, composition ng translation. So, pwedeng pumasok dito yung translation ng isang libro. Kung siya ay magiging central or peripheral. Sa tingin nyo, yung mga gawa ni Rizal, central o peripheral? Central o? Yes, correct. Kasi pinag-aaralan siya, across the globe, yung mga works niya. Central yan. Okay, next. Yeah, these are some examples, For example, the tragedy of Romeo and, Romeo and Juliet. Diba? So, dahil sa pagbabago, ng teknolohiya, nag-move forward tayo sa translation at saka sa language. Yan. Yung Romeo and Juliet, nagkaroon siya ng Filipino version. So makikita nyo, ayan, for example, yung Anvil Publishing House, dito sa Pilipinas, para mas maunawaan ng mga mamabasa. Kasi, di ba, alam naman natin si Shakespeare kung paano magsulat yan. 'Di ba? Sobrang eloquent, sobrang elaborative, decorative. Ibig sabihin nun, yung words na ginagamit niya ay malalim talaga. Even nga meron siyang mga kinoin na salita na talagang sa kanya lang nanggaling, na medyo obsolete na or hindi na kilala sa ngayon. So dahil diyan, nagkaroon ng mga ah
progressive movement ano, sa mga publishing house, i-translate natin sa Filipino. 'Di ba, para maka-relate yung ating mga estudyante. Kasi the more na halimbawa binabasa niyo siya in English, medyo hindi siya nakakakonekta. Yes, it's good kung ikaw ay may mataas na comprehension level, pero paano yung mga students na nahihirapang unawain ano, kung ano yung meron sa Romeo and Juliet. Ngayon tatandaan sa translation, can anyone become a translator? Yun yung tanong dito. Kahit sino ba pwede maging translator? Grade 11? Yeah, imagine ano, if you're going to translate, kailangan tama unang-una yung konteksto, ano, yung pagsasalin ng mga salita sa mula sa isang wika papunta sa isang wika. So kung mapapansin niyo, 'di ba, dito sa libro, 'yan, ang kinuha nilang translator ay si Rolando Estino, isa sa mga popular na writer din, ano, nagtaguyod ng ating wikang Filipino. So ibig sabihin, yung translation ay isang mabigat na gawain, ano. Kung yan ay pang-akademiko, yes, puwede niyong gawin. Pero kung halimbawa mga published na libro, ano, tapos mga classic lalo na yan ano, William Shakespeare yung, basis, kailangan meron kang malawak ano, na karanasan sa pagsasaling wika or tinatawag natin na mga dalubwika. Ano, mga expert dapat sa field. Okay, next. Yeah. Another example is that yung mga maliliit na mga bansa, ano, for example, just like us, Philippines, ano, nagbabasa tayo ng mga libro na kung saan nakaka-relate tayo. For example, we have Harry Potter by J.K. Rowling, 'di ba? And then The Fault in Our Stars by John Green. Kasi pinapakita diyan yung kultura ng mga kabataan. Ano, so yung culture for example ng pagiging adventurous, 'di ba? Adventurous ba kayong tao? Nakaka-relate ba kayo kay Harry Potter? Adventurous? O kaya naman gusto niyong dahil kumbaga nagta-transition kayo into adolescence, 'di ba, siyempre meron na kayong napupusuan, 'di ba? And then later on, paano nakakaapekto 'yan kung paano natin tingnan yung pamilya natin, 'di ba, kung paano natin lagpasan yung mga pagsubok. So kapag naging relatable, yeah, pumapasok na siya dun sa tinatawag natin nga na media ecologies ano, yung pagsasama-sama ng teknolohiya, institusyon at tayo bilang tao.